Hello mga Beshuaps at kabayan and hello madlang people. Char! Nakiuso lang po. Ayan, so ngayon ay papunta kami ng Lisbon, Sintra, mga Beshuap. Last video ko, di ba sabi ko ay na wrong turn kami. So bumalik kami the next day and 6 AM pa lang umalis na kami ng Espinho, Porto, which is 3 hours mahigit. So, nag-rent na kami ng van or ng sasakyan papunta doon. At tingnan nyo, napakaganda ng tanawin papunta doon. Walang ka-traffic-traffic mga Beshuap at dire-diretso lang ang aming biyahe. Kahit sila ay maunlad na bansa, hindi nila pinababayaan ang kanilang nature. At ito, nakarating na kami, papunta ka na kami sa pinakatuktok ng Sintra. Kasi bundok yun mga Besh. Alam nyo ba may story ang castle na yun? Yun ay pinatayo dahil sa pagmamahal ng hari dun sa kanyang reyna mga Besh. Para mapatunayan gaano niya kamahal ang kanyang reyna. Kaya siya nagpatayo ng castle sa bundok. As in, tuktok ng bundok mga Beshuap. Napakalayo ho. Ayan. So, lahat paakyat ang aming sasakyan. So, hindi talaga makakapasok yung bus namin na malaki. Maliit na bus or sasakyan laang. At panuorin nyo po ang aming yan, and we're here. That is the castle. Ito para yung kape, sarado. Ano sila? So, we're going down na. Si Andrew mabilis. Pababa tayo. Pagtapos namin umakyat, pababa na kami ngayon. Ay, mali pala. Kumakaway ako sa video niya, hindi pala. So, pababa na kami. Pagtapos namin umakyat, ay pababa naman kami. Diyos ko. Oh, diba? Spot agad. Hinanap ng kasama namin mag-picture. Mga Beshuap, kailangan bilisan kasi mahaba-haba itong video nito. Baka hindi nyo tapusin, char. So, may mga description naman kung ano yung mga tinitingnan namin. Ano yung mga bagay-bagay na nandyan. Which is, this is before Christ as in. Tingnan nyo naman, no. 5,000 BC, which means before Christ pa ito na itayo mga Beshuap. Yan ay mga kauna-unahang panahon, ganun. Tapos itong tinatayuan namin, Diyos ko, libingan pala, my goodness. Walang pasintabi, hindi naman namin alam, malubagan namin. Tapos sa kabilang side naman is parang may munting museum, ayan. So ito yung mga ginamit ng mga prehistoric people o yung mga artifacts. Katulad ng, meron din naman sa Pilipinas nito mga Beshuap sa mga museum. Nakakatuwang tingnan or balikan na kahit papaano pala, meron ng counting evolution ng mga panahong iyon. Ayan yung mga kagamitan nila mga Beshuap. And ayun, hindi ko na kailangan isa-isahin kasi medyo mahaba mga Besh. And speaking of libingan, ariho ay totoong libingan. Ayan may nakalagay pang kalansay. Pero fake na lang yung nilagay nila dyan. Kasi nga naman kung titingnan mo, tas totoong kalansay, di wow, nakakatakot yun, diba? Tapos ayan, napakaano ng kanilang Actually, part ito ng garden, as in 2,000 hectare or 200 hectare kalaki yung garden na pinatayo nung hari para dun sa kanyang reyna. And ang pangalan ng castle ay Pina Castle. Dun sa susunod na mga clips is makikita ninyo kung ano yung castle na yun. Which is very sikat siya ha. Pag tiningnan yung Lisbon, Sintra, makikita nyo yun agad yung mga tourist destination. And maa-amaze ka. And ayan, paakyat na naman kami mga Beshuap. And narong turn ako dyan ng 2 beses. Diba? So, ayan na mga Besh. Napakagandang tanawin. Of the mountain. Wala na, doon lang ang Dahan-dahan sa ito yung saya mo, ha? So mga Beshuap, at this point, nanginginig-nginig na ang aking mga tuhod at kalamnan kasi grabe ang taas nito. Nakita nyo ba yung castle na yun? Pupunta kami dun at gaano kataas yung aakyatin namin mga Besh. Hindi na po ako masyado makapag-video dito kasi na nahihirapan na ako dahil ang dami kong bit-bit. Kasi naman, ang akala ko, yung van na sinakyan namin is the same na van o sasakyan namin pa away. Hindi pala. Kaya yan, may bag, may unan ako mga Besh. At totoong natawag ko lahat ng santo nung ako'y paakyat dyan mga Besh. So we're going to the main castle. Another paakyat na naman to mga Besh. This is Pina Castle. Garden pala to.
So, ito another akyatan serye na naman kami. Ito na yung start or yung entrance papunta sa Pina Castle. At ito pa lang yung garden, mga besh. 200 hectares. Pero hindi naman namin lilibutin yan, Diyos ko. Hindi kaya ng isang araw. At ito na nga, paakyat na kami. Well, actually, pangalawang akyat na namin to. Dahil nung una hindi pa time namin. Kasi may time to 1:30 12 pa lang kami nun. So, bumalik kami sa baba, nagkape-kape. Tapos, pagbalik namin, ayan na, pwede nang umakyat, pwede nang pumasok dun sa castle. Kasi, napakaraming tao, talagang pipila ka, mga besh. You have to book online bago ka makapasok. So, Exit yan, kuya. Ayun mga besh, from here kailangan na naming bilisan, mag-picture-picture at libutin ng buong castle kasi may isa pa kaming castle na pupuntahan sa kabilang bundok. Ganun! So, ayun na po ang Pina Castle. Napakaganda ng mga detail, pero hindi ko gusto yung interior niya kasi paikot-ikot lang siya, nakakatawa. I don't know what's the reason ba't ganun yung kanyang style, pero sa labas, oo, maganda siya, pero pagpasok mo, dire-diretso, paikot-ikot. Hindi ko alam bakit ganun. Pero enjoy ko naman siya at ang dami kong picture perfect dito ha. Ito yung tinatawag na buwis buhay para lang sa magandang picture at magandang tanawin mga besh. Papakita ko sa inyo yung mga behind the scene or na-upload ko na yung mga behind the scene na ng pictures ko para maging picture perfect ang aking mga pictures dito mga besh. O, hindi ako umakyat sa kabilang side, napaka-steep kasi or napakaliit ng daan atas ang hangin pa. Ayan, so pumasok na kami sa loob mga besh as in naka-ano lang siya, time-lapse lang aking video kasi kung hindi ko ita-time-lapse, nako mga besh, abutin ng 2 oras ang inyong panunood at baka hindi nyo matapusin. Sayang naman mga besh. And I hope mag-enjoy kayo dito sa Pina Castle and I hope one day makarating kayo. Ayun yung sinasabi ko, paikot-ikot pagdating sa loob. As in, lusutan yung mga kwarto, lusutan. As in, dire-diretso. Nakakatuwa, bakit ganon? O, diba? Napakaganda ng mga antik. Yung pinag-uusapan namin is yung mga antik na aparador, na upuan, na parang alam mo mabibenta mo ng mahal. Hanggang sa Lisbon, hanggang sa Portugal, pagbabasura ang iniisip na Inday. At saka ito yung overlooking. Nakita mo yung buong Lisbon, mga besh. As in, tapos yung kabilang pupuntahan namin, dun pa kamo sa kabilang bundok as in. So, from here, makikita nyo yung Lisbon Centurium. Ayan. So, ito pa yung hallway na napakaganda ng mga disenyo. And, syempre, hindi pwedeng hawakan. After that, bumaba tayo sa liko-likong hagdanan na nakakahilo, mga besh. As in, pero ganun talaga adventure. Ginusto ko to di panindigan natin. Tapos, ito yung kusina nila, ma-amaze ka, puro brass or puro bronze yung kanilang kagamitan. Ganun pala nung unang panahon, diba? Sana all, prinsipe at prinsesa. At ayan, another serye ng pababa kami at pupunta na kami sa kabilang castle. It would take like 30 minutes and ito na po kami, mga beshiwap. Ay, 15 minutes lang pala, nag-rent kami ng another van, or hindi, kotse lang, nag-book. Pero mura lang ang pamasahe and ito, another walking na naman kami papunta dun sa kabilang castle. Ito, simple lang, ruins na siya pero napakaganda pa rin and panoorin ninyo ang aming another adventure sa isang castle. Max, ba't nga tayo nandito? Mamimiesta? Mamimiesta daw ho kami. Apakalayo naman. Yung kabilang bahay na kainan sa kabilang bundok pa. Panis na yung buko salad at lechiblan pagdating sa taas. Diyos ko naman. So mga beshwap, yung susunod na pupuntahan namin castle ay tinatawag na Quinta and it was owned by a wealthy Portuguese businessman, mga beshwap. And may makikita kayong well o yung basta may ano yun para sa mga mason. Mason, hindi yung nagpupukpok ha. Mga knights yun nung unang panahon o yung mga wealth personnel before. Wealth people. Mga gunner yung mga samahan nila. At ito, paakyat na naman kami. Hingal kabayo si Inday. Lagi na lang paakyat. Haggardness. Pagod match, pero enjoy. So, paakyat na naman. Pagtapos ng palusong, paakyat na naman. Ay,
Yan, gala pa more Inday. Ginusto mo to eh, di ba? This color talaga. Uy, ano to? Tingnan natin. Wala. Sarap hangin. Wow, sarap ng hangin. Papunta tayo sa taas. Oh, fast forward ulit kasi medyo malayo-layo pa mga besh. Alam mo yung pupuntahan namin dito is yung tinatawag na initiation well. As in, balloon siya pababa. Oh, ayan na, diba? Napaka-amazing niya and spiral siya. Yung paikot, alam niyo yung spiral. Tapos yung lalabas ka sa sa parang kuweba. So, nasa ilalim po kami ng lupa. Pagdating, kami, dun sa balon, pababa, yung hagdan. Set up na. Ayan. So, ilalim po ito ng lupa. Parang kuweba. Oh my God. Yes, we know. Yeah, road trip. Brum brum. Ako din. I don't need to, Oh, what? Oh my God, what is that? There's a, mumu. So dark. It's so dark. Uh-oh. Ay, wow. Wala naman pala ikot. Balik. We go back. Go back. Hindi dyan. Wala dyan. Balik. Dead end. Ang dilim. Hindi natin kailangan yumuko. Sila yukong-yuko. Saktong-sakto. Hindi, may tinignan din. Hindi naman. Hindi natin kailangan yumuko. Here's the eastern grotto and the waterfall is closer, so we should first go there and then go here. Oh, nice. Ay, si ate. Ate, tabi dyan. So, pagkatapos natin tingnan ng history at ang mag-picture-picture, tayo ay lumabas na. Fast forward ko na lang ulit mga beshi wap. And pag labas mo, wow, napakaliwanag. And ayun, naikot namin ang Sintra ng isang araw mga besh. Pero kulang pa rin yung isang araw kasi marami pang dapat puntahan at tingnan. And pumasok din kami sa loob, o diba? Mansion lang yan ha, pero mukhang castle. Kasi nga naman, napakayaman ng may-ari nito mga besh. And syempre, when the days end, the beautiful days end with the beautiful sunset in Portugal. And I hope na gustuhan ninyo ang aking adventure at tingnan nyo ang aking ilang mga picture na buwis buhay. Oh, 'di ba? San ka pa pangrampa si Inday? Charot. Joke lang ho, kayo naman ay. Pagbigyan niyo na ako, ayan yung mga sinasabi kong buwis buhay. Ngiting-ngiti si Inday pero nanginginig ang tuhod niya, mga besh. O, diba? At least kahit paano, nag-feeling prinsesa si Inday kahit nanginginig ang tuhod. Charot. Salamat nga po pala sa mga kasama ko at nagpipicture sa akin. Thank you so much sa inyong lahat mga beshwap. And I hope magsama-sama ulit tayo sa susunod na adventure ni Inday. And diba? Waiting in vain and peg ni Inday. Best. Breakfast again. Good morning everyone. So, ayun na nga ho mga besh, this is the last day namin sa hotel ng Porto Espinho. Papunta na kami ngayon sa Spain, Pamplona, Spain. Ayan, pagising ko, ayan, foggy ang bundok mga besh, kasi maaga pa yan. Then, after a few hours, ayan, nagising ulit si Inday, napakaganda na ng araw, ng weather at maaliwalas. Pasensya na ho at hindi ako agad nakapag-upload ng last part kasi medyo not feeling well si Inday until today. So, ayan, tingnan nyo ang kabundukan ng Portugal at ng Espanya, mga besh. Yung nakikita nyo mga tanim, yan ay mga olives. Yan, mga olive tree yan, mga beshiwap. Kaya napakaraming olive oil doon sa Portugal at Spain. And also, nakakita din ako ng taniman ng oak. Alam niyo yung oak tree? Yung mga nilalagay na pang cover sa wine na parang kahoy yun. Nakakita ko nun. Parang wow, so amazing. O, diba? Napakaganda po ng panahon ng araw na yun.
Ito, Espanya na to actually, sa Spain na to. Yung medyo makulimlim kanina ay sa Portugal pa yan. O, tingnan nyo, talagang may machine silang ginagamit pang linis ng kabundukan. And na yan, sa wakas, nakarating na rin kami mga around 8 PM na yan or magna-9 na yan sa Pamplona, Spain. At ito yung pinaka last naming overnight or hotel na tutuluyan kasi after this is pabalik na ho kami ng Netherlands. Napakahabang biyahe po mga besh. This is our third hotel room. Wow! Maganda ba? Yan. May pala door. Siyempre, dalawang bed kasi dalawa kami. And that's it. 1 hour later. So, past 9 na po kami nakarating dito sa Pamplona, Spain. And ngayon naghahanap kami ng makakainan kasi gabi. So, yan. This is the city. Ayun yung hotel namin. So, The next day. Dito na ako mahilig sa mga ganito. Mag-video ka. good morning mga besh! Last day na po namin gumala at nandito kami sa Pamplona. So, eto, dinala kami sa sentrum ng ng Pamplona. Ngayon ay alas 11 na ng umaga. After this, uwi na kami ng Netherlands. Hi, Mayor! Siya nga po pala yung tagabigay ko ng star, si Mayor. And speaking of Mayor, tingnan siya dong Kolehiyo Mayor. Kanya yan actually. Charot. Ayun, so gala-gala muna kami dito for today's vlog. For today's video, charot. Kapunta mo. Kasi lagi na lang kayo binibideo ko sa likod. Ako nang binibideo mo. Kami video niya. Ay! Hi! Nalakad po kami sa park. Nagpapawas kami ng mga taba-taba. Kasi ito yung literal na trip na kain tulog biyahe. Kakain kami ng paella. Yan. Ang ganda ng park. Ayun, so yung unang spot namin na pinuntahan is yung lumang sentrum ng Pamplona. Ayan. Ciudad ang tawag. Ano ba? Pamplona de Ciudad, something like that. Tapos, sobrang linis ng park. And then, nakakamiss yung mga puno. Kakaiba kasi curly-curly yung niya, yung dahon. Tapos, may pinuntahan kaming isang parang bahay. This one, nakaka-amaze. Alam nyo ba mga beshwa, pag nagsalita ka, umuugong, parang nag-e-echo, pero hindi mo maririnig yung salita. Tunog lang na umuugong, ganun. Sobrang amazing. Ito yung sinasabi kong puno. As in, hindi mo maintindihan kung puno ba siya o bulaklak. Kasi naka-curly yung kanyang mga yung kanyang mga dahon-dahon. Lahat kami na-amaze. Akala ko ako lang kasi mahilig ako sa mga halaman, diba? Tapos, yung mga kasama ko din, parang, uy, tingnan nga natin to, ano ba to, ganyan, ganito. Hindi naman siya bumubunga. Parang wala naman siyang bunga, mga besh. As in, lang, mga dahon-dahon lang. Ito kami dun sa taas. Yung mga kasama ko, ewan ko saan napunta. Parang, pumasok sila dun. The mayor. Napalaban na naman ang akyatan. Umagang-umaga. My goodness. Tingnan nyo naman ganun sila. Diba? Although, ang daming buildings sa paligid, pero yung historical places nila, mini-maintain nila mga besh. Sana ganun din sa atin sa Pinas. Ay, wow! Ang galing. Inuusin mo pa talaga. Yan kasi yung gusto ko eh. Ba? Lobster, puro hito. A few moments later. Ayun, pagkatapos namin kumain, lakad na naman ulit para hanapin yung arena ng bullfight o yung mga toro, mga besh. Kasi dito yun sa Pamplona,
Hindi ko akalain na makakarating ako dito talaga or mapupuntahan ko yun na sa movie ko lang nakikita, sa TV ko lang nakikita. Aba, ay nakarating na ang inyong Inday. Napaka-exciting part na rin. Kung ano ba yung pinaka-last day ay yun ang exciting part, mga besh, at pinakamagandang lokasyon ng hotel. At ang hotel namin din ay nasa sentro lang. Tingnan ninyo, 30 minutes lang nilakad namin. Nakapunta kami dun sa pinakang lumang syudad. Tapos, nakakain kami ng paella. And then, marami pang pasyalan, mga besh. Kaso, yun nga nila, ang kulang ang aming time, oh. Kulang na yung time namin. Kasi parang 5 p.m. ay check out na at kami ay mabalik na ng Netherlands. Marami din namang gwapo din eh. Charot. Well, actually, alam nyo baga, ito yung destinasyon ng mga Dutch people na nagbabakasyon. May isang pamilya kaming nakasabay dyan. Ayan, yung pamilyang yung sa unahan namin. Mga Dutch sila. Even sa Portugal, may na-meet din kaming Dutch na babae na nagpasyal din sa... Okay. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh, shucks! Oh! So that is the entrance. Dito yung entrance. Oh, no! Oh my god! Oh my god! After ng short film, ayan, so pumasok na kami. May mga area yan, mga Beshwap. Ayun na nga ni Diyos ko. Ito na nga niyang katuparan ng aking mga pangarap. Charot. Ayun, so may bayad ho yan. Hindi yan libre. 7 euro yung entrance fee. Tapos may ikot niya na yung buong arena. Tapos kung saan yung kulungan ng mga toro o ng mga baka. Tapos pwede mo ma-experience yun kasi may dami sila na toro dun sa loob. So, pwede kayo magpa-picture. Tapos, ayun nga lang, kung maarte kayo, di kayo sanay sa hindi kaaya-ayang amoy, wag ho kayong pupunta dito kasi amoy baka.
Amoy baka. Siyempre, pag amoy baka, amoy, alam nyo na, yung dumi nila, yung ihi nila, ganun. So, ito yung kulungan kung saan kinukulong yung mga baka, mga beshiwap, hanggat hindi pa lumalaban. And then, may another short film na naman sa loob na pwede kayong magstay. May upuan na dyan, mga besyo. Yan yung life cycle nung baka o nung toro na nilalaban or inilalagay doon sa show na yun, mga besh. And alam ko ginagawa ito tuwing piyesta ni San Fermin kasi Saint Fermin yung kanilang patron, mga beshwap. Napakaganda hong experience. So kung kayo ay mapunta ng Pamplona, Spain, is siguraduhin ninyo na may experience nyo ito, mga besh. Kasi once in a lifetime ito, as in, pwede din kayo picture dun sa costume ng matador. Diba ho, ang tawag dun ay matador? O yan, at dito lang mga besh. After nito, lumabas naman kami at overlooking and mamamasyal naman kami sa mga old street ng Pamplona. Panoorin ninyo mga beshwap at ako'y napapagod na mag-voice over dahil I'm not feeling well, mga besh. Char. Hindi ho, totoo, not feeling well pa talaga. So, panoorin nyo na lang, mga besh. Sige na, didiretso ko na yung voice over kahit nahihirapan na ako. Ayan, so nagtatanong kasi yung kaibigan ko dyan kung patayo ba daw niya kukuhaan o pahiga. Siyempre, pahalang. Pahiga. So, ito na ho ang mga old street. Tingnan nyo naman yung mga bahay nila. Talagang buhay na buhay yung 3 hours later. So, this is it, mga beshwap. This is the last part of my trip to Spain and Portugal. I hope nag-enjoy kayo at nabusog ang inyong mga mata sa panunood at na-share ko sa inyo ang magandang experience na ito. Ito yung mga last picture ko sa Pamplona, Spain. It was a great experience with the new friends and alam nyo na, sana one day makarating din ho kayo sa mga narating ko and wag nating kakalimutan na always be good and choose to be good at wag nating ikakahiya kung ano man yung trabaho natin as long as masaya tayo at nakakapagbigay tayo ng saya sa bawat nanonood sa atin. Maraming salamat ho, mga beshiwap, sa walang sawang suporta at pagsubaybay sa aking vlog. See you on my next adventure!